May kukumustahin lang tayo dito sa ating mga alagang snake plants. Yan po yung millionaire snake plants. Lalo na yung kanilang parang malapad na dakon. Na parang yan, may iba't iba tayong varieties. Katulad nitong marginated. Yan yung merong guhit sa inyo po. Meron ng anak. Kapag malaki yung lalagyan niya. Hello everyone! This is Sir Misunap Mini Dino Park in Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? May kukumustahin lang tayo dito sa ating mga alagang snake plants. Yan po yung millionaire snake plants na sumikat mula nung isang taon hanggang ngayong taon na to, sikat na sikat po yan At tinatawag din po siyang Mansoniana. Minsan Congo yung tawag sa kanya pero mas nakilala po siya dun sa pangalang millionaire snake plants dahil po napakaswerte nung halamang ito. Ako ay sa punsoy kasi ito ay isang snake plants maraming benepisyo at kumustahin natin yung mga alaga natin na yan. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP at nandito nga po tayo dun sa aking mga koleksyon ng snake plants at kukumustahin natin dito yung mga alaga kong Mansoniana Congo or mas kilala sa tawag na ngayon na millionaire snake plants. Tingnan natin kasi tingnan nyo nga meron ako ditong isang buong kawa ng variegated millionaire snake plants, pero meron ako din mga green yan. And tara, ikutin natin yung garden, tutur ko kayo, sabay pakita at kamustahin natin yung mga alaga na. Dito tayo ngayon sa aking green na mga snake plants ang variegations lang yan po, puti at green and yan, nandito yung aking millionaire snake plants. Ito na yung pinakamatanda, lumang luma na, nakuha ko pa po iyan, mayroong mga guhit na ganyan. Tapos Congo yung tawag namin before. So ayan, nagkaroon na siya ng mga anak-anak na ibenta na rin namin yung iba niyan. And ang kagandahan kasi dito sa mga millionaire snake plants, iba-iba yung korte nila lalo na yung kanilang parang malapad na dakon na parang nagdarasal siya sinasabing parang nanghihingi ng blessing tsaka nakasahod yung kanyang dakon So yan yung aking green. Ang laki na po nito, sobrang laki, siguro mga ilang dangkal ko. And ayun pa, meron pa sa baba So eto, yan, makikita nyo naman na every now and then nagtatanggal tayo nyan, nag-uproot. Tapos ang ginagawa natin is niriripat natin. Kapag halimbawang yung katulad nito kumpol-kumpol, mahirap yan tanggalin pwede rin po through leaf propagations, kaya lang ang nangyayari matagal patubuin pero kapag green walang problema sa leaf propagations kasi ang tutubo din green, maliban na lang sa variegated. Kapag tumubo yung variegated, minsan green yung lumalabas kapag dako yung itatanim. Pero this one, ang dami na niyan. Tapos pakita ko mas lalong marami yung variegated ko Simulan natin dito. Ito yung unang-una kong area ng mga millionaire snake plants. Yan, may iba't iba tayong varieties katulad nitong marginated. Yan yung merong guhit sa may gilid na kulay yellow. Ayan po yung mga lahi niya So meron na rin tumubo na iba. So nagkakaroon ng ibang form kapag halimbawang meron tumutubo katulad nitong isa nito mahaba. Siya yung tinatawag nilang midnight Malawi pag naging ganyan yung form ng inyong millionaire snake plants, kasi hindi maaalis sa mga snake plants, napaka surprising, nakakabuo sila ng panibagong forma. Katulad nitong isa na to, nagmukhang sword pero usually ang mga millionaire snake plants ganyan po siya. Tapos ito siksika na, sobrang siksika na, pwede na nga itong iripat, kuhanin. Nagukay na ako before dito at nakakuha na ako nung mga binenta natin So meron ding isang variety katulad yan, pag gumaganyan minsan tinatawag nilang bruda
no, yung nagkakaroon ng twirl, no. So yun yung mga iba't ibang tawag sa millionaire snake plants, ano. Naiiba sila depende dun sa forma ng inaanak nila. So this one, napakarami oh. Yung ating bilog-bilog dyan, ayan pa oh. Merong iba't ibang ayan, mga variegations, no. And ayan, katulad nitong isa na to, nakabuwal na oh. Ayan, nakapagbunot na ako dyan ng iba. So ito, kailangan na, pagsiksikan na na ito, kailangan ng tanggalin para yan, makapagpadami pa lalo, mag single leaves. Meron din pong white variegations katulad nito. Yan, kulay white yung variegations ng kanyang pinaka dahon. And ayan, ibang klase rin yung ating mga variegated na isa. Napakalalaki po oh, look, tingnan nyo, sobrang laki. Anyways, matitibay naman, doon naman sa dulo na yon, ganun din, marginated din yung ano nyan. And yun yung mga una ko, tas lumago na. Susunod, ano natin yan, i-uproot, no. Panoorin nyo sa susunod nating video para makita nyo kung gaano karami na yan, yung mga sandamakmak nating millionaire snake plants. Sa banda dito naman, nagkaroon ako ng problema dito kapag tag-ulan kasi po mayroong lumalabas na parang ganyan, no, look. Yan yung tinatawag na fungus, no. So kailangan mag-spray ng panibagong fungicide kapag bago magtag-ulan. And kahit na minsan nag-spray tayo, ang problema is nagkakaroon pa rin siya, no, nang sira yung dahon niya. Anyways, parte naman yan ng talagang journey natin sa pag-aalaga katulad nito. Yung mga nagiging ganito, pakita ko sa inyo yan yung pinakadilaw na ganyan. Ang nangyayari po niyan, nagiging ganito siya eventually. Tapos afterwards magiging ganito. So pumapangit yung dahon niya talaga. Anyways, kapag tag-ulan yan, nangyayari, no. Tapos kapag halimbawa nabababad yung lupa niya sa sobrang tubig, yan po yung nangyayari, no. Nakakabuo ng fungus at nakakaroon po ng panibagong sira. Pero madalas po mangyayari yan dun sa ating mga dilaw, yung mga yellowish nating mga snake plants, yan ang madaling kapitan, no. Pero yung mga green po natin na millionaire snake plants, matitibay po sila, no, at sobrang titigas. So ayan po, ganyan naman tayo minsan, cycle lang. Pag halimbawang ganitong panahon, mag-summer, yan na naman yung times na sobrang ganda nila at sobrang walang problema, no, sa kanila. Kaya lang po, make sure lang po na nabibigyan ng enough na water, no, kasi minsan kapag medyo tag-ulan or tag-init, yan yung naging problema. Sa tag-ulan, fungus. Sa tag-init naman, natutuyo yung kanyang mga dahon. Kahit na sobrang tagal na pwede silang hindi madiligan, okay, iba pa rin po yung mabibigyan sila ng enough na water, ano. Kadalasan po nangyayari pag tag-init naman, nagkakaroon ng crinkles yung mga dahon nila, no. Pero actually gusto po kasi nito kapag yung mainit, imo-moist nyo lang yung pinakahangin niya, no. And yan din po pag hindi umiikot o nagkakaroon ng circulations yung air, pumapangit yung dahon ng mga snake plants. Isa po sa mga nagiging problema ng snake plants ko ng mga nakaraan, dahil nga po galing sila sa mainit, tapos uulan, kakaroon po ng dumi yung kanilang mga dahon, nagkakaroon ng parang stain. So ang ginagawa natin, binabrush natin sila ng sabon, no, dishwashing, tapos para malinis lang yung dahon nila. Sabay na po yan kapag halimbawa naglilipat tayo, naglilinis na rin po tayo ng ating mga dahon. Anyways, madali lang mag-propagate nito, no. Sabi ko nga sa inyo, pedi leaves. Kung halimbawa tatlo yung inyong pinakapuno, kasi may times na tatlo yung puno, halimbawa dikit-dikit, pwede nyo pong ihiwalay yung dahon. Kaya lang po pag tumubo yan, green, no. Usually ganyan na experience ko pag variegated, ano. Pero pag halimbawa naman pong green, ayos lang, green lang yung tumutubo. Pero madalas po kasi napapansin ko rin na yung mga anak nila
naiiba na doon sa nanay habang tumatagal. Katulad nga po nung pinakita ko kanina, tingnan nyo, nagkaroon siya ng ibang variety, no? Pero usually kapag ang kanyang magulang po ay ganito yung kulay, marginated, ang susuloy po dyan na anak marginated din. So may mga ganyan sa gilid. Pwede lang po na hindi masyadong kita, no? For example, itong mga to, tingnan nyo po, yung kanyang anak is puro ganyan, may mga green. Depende lang po yung laki ng kulay yellow, yan. Pero kung halimbawa po full po yung inyong pinaka variegations or sa gitna lang, ayan po, katulad nito, yan yung mga anak niya, ganun din, oh, sa gitna yung variegations. So look, yun nyo, diba? So yan, minsan namamana ng mga nanay yung mga anak pala yung mga talagang assets ng nanay nila, no? So ang dami na niya, no? Kita nyo, diba? And susunod niyan, yan, no? Kita nyo, dami na naman damo. Make sure lang din po na yung lupa mapalitan, kasi tingnan nyo nangyayari sa lupa nyo. Minsan nawawala na po yan ng sustansya. So minsan naman po ang problema din damo, no? So yan yung mga iba't ibang paraan na pwede nyong gawin. Bunutin yung damo, tapos patabaan nyo yung lupa para mas maganda, para mas dumami, no? Pero sabi ko nga, ito po talaga matitibay. Sa lahat ng mga snake plants na nakita ko, ito yung isa sa mga pinakamatitibay dahil dun sa matigas nilang dahon. So napakarami niyang simbolismo, no? Prosperity, kayamanan, pang-akit ng biyaya, ng pera. So yun yung ginagawa sa kanila, no? Yung mga simbolismo nitong ating mga millionaire snake plants. At tinawag nga yung millionaire snake plants dahil nga po dun sa kanyang taglay, ang king, talagang pag-attract nung pera, no? Kaya millionaire snake plants. So yan po yung ating millionaire snake plants. Napakadami na nila, sobrang dami na, ayun pa sa dulo. At susunod niyan, ita-transfer na natin yan sa ibang lalagyan, ibang lugar, o ayusin natin tong ating snake plants area. So ang bilis talaga nilang dumami. Ito namang isa na to, isa lang po yan, ayan lang siya, oh. Tingnan nyo po, meron ng anak. Kapag malaki yung lalagyan niya, halimbawa malaki na po itong ating millionaire snake plants, dapat malaki na rin po yung pot na lalagyan, ano, para po magsuloy. Kasi pag maliit, makokontrol yung roots niya, no, at hindi makakapagpadami. So yan po, dumami yung ating pinaka millionaire snake plants dyan sa ating isang lalagyan. So ayan mga ka-MVP, yan yung balita dun sa ating mga millionaire snake plants dito sa garden. And meron na ba kayo ng maswerteng halaman na yan, ng snake plants na yan? Kung wala pa po, maghanap na kayo dahil napakaganda at napakadaling alagaan, ano? Marami pang benepisyo kasi nag-absorb siya ng mga dumi sa hangin, lason sa hangin, at malakas siyang magbuga ng oxygen. So ito pong ating mga millionaire snake plants, panlinis din po yan ng hangin, kaya magandang meron dapat kayo niyan. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na ba nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!